The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang pink at liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa liberals, kiss of death para sa pink. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Lenny Robredo sa Naga City, Sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? JP po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At eto nga po, pag-usapan natin itong naging pahayag nitong si Attorney Luke Espiritu. Dito nga po sa bali-balita at usap-usapan ngayon na alyansa di umano ng pink sa Kadilaw dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Base po sa kanya ay ito umano ang magiging dahilan para tuluyang bumagsak ang dilaw at ang pink mga kababayan. At dagdag pa nga po nitong si Atty. Espiritu mga kababayan, wala na umanong naniniwala dito kay Pangulong Marcos kaya hindi maganda, hindi makakatulong sa pink o sa dilaw kung makikipag-alyansa sila dito. At mapapanood din natin dito mga kababayan ang naging press conference naman itong Senator Amy Marcos. Ito po ay kaugnay nung naging pagsisiwalat nung 18 sundalo po na dating tauhan umano itong si Saldico. Napakatindi po ng mga isiniwalat ng mga ito at nais itong ipaimbestigahan itong si Senator Amy Marcos sa Senado mga kababayan para mapatunayan umano kung may katotohanan o wala ang kanilang mga isiniwalat dahil matitindi ang mga revelasyon na kanilang ginawa at matataas na opisyal po ang kanilang mga isinangkot dito at kasama na nga po dyan ang kanyang kapatid na si PBBM mga kababayan. Kaya sana ay matuloy po ang investigasyon para malaman na din natin kung may katotohanan nga ba ang sinasabi ng mga Marines na naglahad nga po ng kanilang mga nalalaman di umano sa mga pagdideliver ng mga mali-malitang pera sa mga bahay ng mga politiko, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. pink socks, Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Lenny Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagsiserbisyo para sa bayan. Kapag ang isang leader ay tapat sa katotohanan, honest, mapagkumbaba at walang pansariling interes, tiyak na ang bayan ang uunlad. Hindi kaya kinikilabutan itong si Atty. Claire habang sinasabi niya yung mga katagang yun. Ito na siguro yung yung kandidato na plano na patakbuhin na ipantapat dito kay Vice President Sara Duterte. Itong si Lenny Robredo saka itong si Manny Pacquiao. Hindi natin alam. Sa kanyang pagbisita sa Naga City noong Sabado, ipinamalas ni Pangulong Marcos Jr. na handang tumulong ang administrasyon sa lahat ng lokal na pamahalaan. Isa ang Naga City at marami pang siyudad ang siyang tututukan ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng tubig sa pamamagitan ng Oplan kontra baha. Sa wasto at buong pusong pagsisilbi sa bayan, maagang pamumulitika ay dapat iwasan. Piso muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in.
and I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidency since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. Grabe, no? So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Ibig sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Napakaganda na yung punto dito nitong si Attorney Luke Espiritu. Ano kayang masasabi dito ng kanyang mga kaalyado? Siguradong pati ito ay papatot sa dahan din itong mga kasamahan niya. Sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Dahil lang sa kagustuhan nilang huwag manalo si Vice President Sara Duterte, gagawin nilang lahat. Kahit yung mga kanilang sinusumpa dati, mga sabi nga nung karamihan sinusuka dati, ngayon gusto na nilang maging kakampi. Kaya maganda tong mga punto de vista nitong si Attorney Luke Espiritu, mga kababayan. Last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. At sa bahagi naman po ng video na ito, mga kababayan, panoorin po natin ang naging press conference itong si Senator Amy Marcos. I filed a resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday. And as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation, which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan.
hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Tapos na. Kala ko tapos na eh. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali eh. Sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin sign ba? Yung affidavit? Parang sign naman yata. How can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ng lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Yun, dapat talaga. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. If ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagvo-volunteer yung Attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handang-handa daw sila? Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Or they also Wala, unable nagulanta hear lang about- talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, Sabay. lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya eh. Kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw.
para sa ICC, sa gastos ng ICC. Grabe. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? Tapos maya inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan na maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.